Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Nolin Dincio. Ang sabi niya, paano gawin ang bala ay pasok sa baril, hindi makuha ng extractor ang shell ng nag-store na ang bala malalim? Okay, so ganito ang kondisyon ng bala niya. Yan, ganyan, nakalubog. Okay, nakalubog na ganyan. Eh of course, hindi yan makukuha ng hindi yan makukuha ng extractor. Dapat yan ay ganito, nakapantay siya dito. Okay? At makukuha yan. Yung ibang problema ay, yung iba naman problema, maluwang yung chamber. Ngayon, pagtanggal ng bala ay buntis naman yung bala. So, ganun din ang paramamaraan ng paggagawa na ating ipapaliwanag sa ngayon. So, bago natin yan bigyan ng katugunan, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 35,600 plus na mga subscribers. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. At hindi natin ginagamit yung ating mga beneficiary para gumawa ng video dahil sila yung mga minor de edad. At isa pa, ang ginagamit nating para kumita sa YouTube ay itong ating maliit na kaalaman. At yung kinikita natin dito sa YouTube ay siya nating itinutulong sa kanila. Dahil tayo naman ay wala nang pinapag-aral, 4 na anak natin ang napag-graduate. So, naisipan ko na yung sa YouTube naman tayo kumuha ng pantulong. At ako lang ay magpapasalamat sa ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating YouTube channel, dito sa ating GCash number. Okay, si Antonio Alfonso Official ay nagtatanong ng ating GCash number. Ayan, nakapaskil sa ating likuran. Nakasulat dyan. At shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay na Las Piñas sa kanyang mga pinadalang mga tulong. Gayon din kay Architect Arnel Salvador, kaibigan natin dito sa Kuwait. At kay Buy Omay, Jubil Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia, na nagpadala rin ng pagmamahal sa ating mga estudyante. Gayon din kay Umbet. Si Umbet ay kaibigan ko dito sa Kuwait na nagtatrabaho sa Kia Motors, na tumulong din sa atin, sa ating mga estudyante. At shout out sa kanya mga tropa na kamakailan ay dumalaw dito sa shooting range para mag-experience mag-firing. Okay, at shout out kay Yasin, kay Apollo, Ana May, Mary Grace at Rodora. Ayan, at doon sa inyong sa mga gusto magpadala, mag-message lang kayo para may shout out ko rin kayo. Thank you very much. At doon sa mga hindi pa nagpapakilala, please mag-message kayo para mapasalamatan ko rin kayo. So ito na yung problema ni Nolin Dincio, at marami rin ako natatanggap ng mga problema na ganito. So bibigyan na natin ito ng katugunan. Although hesitate akong sagutin ito dahil tayo ay nakadalawang strike na sa YouTube channel. At isang strike na lamang ay tayo ay mawawala na sa YouTube. So hindi ko ito gagawa ng actual, manapay ipapaliwanag ko lamang sa inyo ang dapat ninyong gawin dahil ito ay hindi pwede sa DIY. Ito ay masila na gawain. So ituturo ko na lamang sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Unang-una ay kung ganito ang problema ninyo, nakalubog ng ganyan. So hindi na siya makukuha ng extractor dahil nakalubog nga siya. So, ang mangyayari nito ngayon ay dadalhin ninyo siya sa machine shop. Dahil mahal talaga ang isang baril. Nakakalaga ang original ng 14,000. So, pwede naman kayong magpagawa ng mga baril na kamukha nito
sa mga marurunong na mga eksperyensado sa mga gunsmith na mga licensed gunsmith. At kamukha din ito dapat sa magagaling na gunsmith na may machine shop. Ito ay ginagawa sa lathe machine. Okay, so ang ginagawa ko dito ay yung tinatawag natin na sleeve. I-sleevean yan. So ang pag-i-sleeve ay papalakihin ng konti yung butas na yan at yan ay papasukan ng panibagong bakal na asab o tool steel. Papasukan yan na yung ipapasok naman diyan ay ang tawag doon na sleeve ay kasya naman yung diyan. Basta yan ay ang makakagawa lamang niyan ay machine shop at yung mga gunsmith na may lathe machine. So hindi ko po pwedeng gawin ito ng actual dahil ang gusto ko sana ay yung mga ganitong paggagawa ay sa special class ko ituturo. Dahil nag-aalala rin ako na baka tayo ma-strike ng YouTube, mawawala na tayo sa YouTube. So, nagplano ako na gumawa ng special class sa Messenger. So, kung may mga 20 na gustong sumali sa special class, mag-i-enroll at doon ko ituturo yung mga ganitong mga masisilan. Ituturo ko ng actual kung paano ako ginagawa. Actual talaga na gagawa tayo ng sleeve, isasalpak natin dyan, at yung talagang finished product na kung paano pag-i-sleeve. Ngayon, hindi ko pa pwedeng ituro dito sa YouTube dahil nga ako'y nag-aalala, baka tayo may strike dahil bawal nga ito sa community guidelines. So, ang masasabi ko lamang sa inyo, hindi ito pa pwedeng gawin sa DIY. Professional ang gumagawa nito. Mga ganitong bagay. At siyempre, ito pati ay may kamahalan sa pag nagpagawa kayo sa machine shop. At yun lang, basta ang pamamaraan dito ay sleeve, ang tawag dito ay sleeving. Papasukan niya ng panibagong bakal, papalakin yung dating butas niyan. Parang kung kayo ay may alam sa mga machine shop, dahil ako ay may machine shop, yung mga, di ba ang mga piston ng cylinder ay pag maluwag na yan at wala nang ririburin yan, ngayon, ibabalik sa standard yan, papasukan ng sleeve yan. Papasukan niya ng sleeve. Yung bore, papasukan ng sleeve. Pagkatapos ay iriribor uli yan na kasing size nung sleeve, nung piston na standard. Ganun ang pamamaraan yan. Kaya ang tawag yan na sleeving. So, sa barrel po pwede rin gawin yan. Ang masasabi ko nga lang, hindi po pwedeng gawin yan ng mga hindi professional. Talagang professional ang gumagawa niyan. Kaya hindi ko rin maturo sa inyo ng actual dahil yan naman ay hindi rin ninyo kayang gawin ng DIY. Ang makakagawa lang naman yan ay mga machinist at saka mga machinist at gunsmith na marunong mag-operate ng lathe machine. So ayan ang kasagutan dyan. Binigyan ko lang kayo ng idea kung ano ang inyong gagawin. Hindi ninyo magagawa yan sa bahay ninyo. Talagang machine shop ang gagawa niyan. So ayun, kung may ganyan kayong problema, pumunta kayo sa machine shop. Kung kayang gawin ng machine shop, ipaliwanag ninyo, papaisliban ninyo, dahil nga nakalubog yan. Ang gusto ninyo hindi nakalubog. So gagawin niya ng machine shop. O kung walang gunsmith sa inyo, sa machine shop kayo pupunta. So ayan, at nabigyan ko kayo ng idea kung ano ang gagawin ninyo. Yun nga lang, hindi ko talaga, although may lathe machine tayo dito sa ating kumpanya, hindi ko yan pwedeng ipakita sa ating YouTube channel dahil baka tayo ma-strike. Okay? So binigyan ko na kayo ng kasagutan dyan at sana
yung mga magtatanong pa niyan ay hindi na uli magtanong dahil meron na tayong videos. Okay? Hanggang dyan lang muna at magpapaalam tayo. Magtanong lang kayo at bibigyan natin ng kasagutan. Hanggang sa muli, ito ang inyong Pinoy Params Instructor. Nag-iwan ng salit katagang. God bless us all. Thank you very much.